Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung apila sa ICC chamber ng Kampo ni Digong na bigyan ng pansamantalang kalayaan or interim release si Digong. Well, meron tayong nasagap na mga balita na hindi daw mabigyan ng interim release si Digong ayon sa itong kampo ng nitong mga biktima dito sa Pilipinas. Pero ayon naman kanina sa panayam kay Cristina Conte ay pwedeng mabigyan ng interim release si Digong pero hindi siya pauwiin sa Pilipinas kundi doon siya ipadala sa isang bansa na malayong malayo sa Pilipinas. Ano kayang bansa yon? Well, para sa karagdagang detalye ng mga balitang ito ay narito ang ating mga kaibigan mismo sa ABS-CBN ANC Digital News Channel. Atin panoorin. Human rights groups welcome the ICC Appeals Chamber's decision to reject Duterte's bid for interim release. Karapatan Secretary General Cristina Palabay says this is a crucial step towards long-awaited accountability in drug war killings. She adds there should be no more delays in Duterte's trial. Okay, so ang sabi ng Secretary General ng Karapatan ng grupo ng mga biktima, itong si Cristina Palabay, na medyo may katagalan na, di ba? Kasi nauudlot ang hearing ni Digong dahil dito sa attorney na si Nicholas Kaufman na dating judge din ng ICC. Kaya pinapakinggan si Kaufman ng taga-ICC dahil nga kasama nila ito noon as a judge in the ICC or itong International Criminal Court. Well, mamaya ay magpahayag din si Attorney Andres. Ito'y attorney din ng mga biktima sa Pilipinas. At sa kanyang palagay ay hindi talaga mabigyan ng interim release si Digong. Final daw yun, sabi niya. Kaya merong dalawang dito eh. Hindi pa kasi hanggang ngayon live pa kasi yung hearing sa ICC. At merong pangatlong option, bail daw. Pwede daw mag-bail si Digong. Pero doon pa rin ipadala sa malayong bansa, hindi sa Pilipinas dahil nga magkagulo. Okay, so, well, kung anumang mas maganda para sa lahat kasi yun nga ang sabi nila matanda si Digong. Pero paano naman yung mga naging biktima, di ba? Yung mga naging biktima ay may mga bata pa, di ba? May mga inosente, may mga drug addict din. Halo-halo Kaya ang tanging magpagpasya nito ay mga eksperto sa batas. Yung eksperto ng International Court. Make that international law. Nandiyan sa ICC kasi International Court yan Yan ay para sa mga bigating mga may kasalanan sa crime for humanity. Itong pagpatay ng napakaraming tao. Katulad din ng nangyaring war crimes. War crimes sa Israel. Kahit na ang Israel ay biktima ng karahasan, pero ngayon ay kinakasuhan din si Netanyahu ng ICC. Pati nga si pati rin yung si Zelensky, may kaso din yung si Zelensky sa Ukraine. Pati na nga si Donald Trump, kaya nagalit si Donald Trump Kasi siyempre may binumba si Donald Trump doon sa Hamas. Ay marami ang nasawi, kahit na mga Hamas yun, di ba, ay mga tao pa rin yun. Okay, so patuloy tayo dito sa video. Talagang palapit ng malas ni Digong. Pero hindi na bari, 80 anyos na yan Ako, hiling ko lang naabot ako kahit 70 okay na yun. 80 anyos, ano na yan? Buena mano na yan, di ba mga kababayan? Napakagandang na yan. Napakagandang
buhay na yan sa mundo. Naaabot ka ng 80 anyos. At kahit naman na makulong ka dyan, ay at least umabot ka ng 80 anyos eh. At yung pagkakulong naman na hindi ka naman nilalatigo sa loob ng kulungan, di ba? Yung mga nangamatay nga, binaril eh. Masakit eh. Kasi binaril ka eh. Si Digong kinulong lang eh. Okay na yun. Kahit ako, sabihin ko ako'y may kasalanan, okay na yung ikulong ako kaysa barilin ako, no? At biglang magdilim lahat. Sa kulungan, masakit ka doon. Magkasakit ka, padalhan ka ng doktor eh. Tao ka pa rin eh. Pero kapag binaril ka na, patay ka na, wala ka na. Uod na ang maginabang, uod. Okay, patuloy tayo dito sa... Merong sasabihin dito si yung attorney na si Andres. Okay, para mas mabilis. Okay. Atin i-shortcut tong video. Meantime, dadaan muna tayo kay magandang Claire Castro. Meron siyang sasabihin dito about the human rights group or the EJK victims. Respects the decision of the ICC. For Duterte's lawyer, Nicholas Kaufman, the appeals chamber has never affirmed the interim release of a person charged with crimes against humanity. He adds they will reintroduce requests to release the 80-year-old former president as they await the results of the medical evaluation due next month. Okay, so kahit nga pala itong si Nicholas Kaufman ay ayon sa kanyang experience, wala pa daw nabigyan ng interim release na kinasuhan ng crime against humanity. Wala pang nabigyan ng interim release. Kaya napakaswerte ni Digong kung siya mabigyan yan. Okay, so medyo mahaba-haba itong video. Shortcut natin to, mga kabayan. So ito na si Attorney Andres ng EJK Victims, attorney ng EJK Victims sa ICC. Atin pakinggan ang kanyang insights tungkol dito sa nangyayaring hearing ngayon sa ICC kung bibigyan nga ba ng interim si Digong o hindi. Narito ang video. Hearts. Do you expect from your end and why? Well, Zen, sa hanay po ng mga biktima ng war on drugs, we expect and we hope that the appeals chamber will actually uphold the denial of the interim release application. Denial. Why? Because there's no material error in fact or in law. Because the pretrial chamber just based its denial on the rules of the Rome Statute in Article 58. And it was unanimous. Wala pong dissenting opinion. Kaya that's what we hope and that's what we are praying for. Ayan, so isa lang ang nakikita ni Andres na denial talaga. I-deny ng ICC ang hiling, ang apela na interim release ng kampo ni Digong. Kaya kayo may mga DDS o loyalista, di ba? Ay manalig na lang tayo diyan sa international law, sa international court, kasi alam naman talaga natin na si Digong ay may nagawang kasalanan. Okay, mahal nyo nga si Digong, mga DDS, di ba? Ako noon, bilib ako kay Digong noon eh. Noong tumakbo pang presidente. Of course, binoto ko rin yan. Pero nga dahil dito sa tukhang or crime against humanity, biglang nagbago ang pagtingin ko dahil nga mayroong mga bata na nagiging collateral damage, mga kapatid na hindi naman yun yung target. Kaya talaga, sino bang nag-utos noon? Sino bang arkitekto ng tukhang, di ba? Yun ang parusahan. Kaya kasama diyan si Bato eh. Ang nakita ko lang kay Bato, napakaduwag. Nandun na nga si Digong eh. Ang tapang-tapang ni Digong, di ba? Nandun sa dahig. Bakit hindi kayang harapin ni Bato ang silda ng dahig? Nandun naman si Digong. Meron naman siyang kaibigan doon. Kanyang master, kanyang amo. Kaya dapat samahan doon eh. Si Robin Padilla, samahan daw niya eh. Wala ngang mabigat na kaso si Robin eh. Yung kay Robin, yung mga peking audio
audio lang na boses ni Claire Castro eh. Lagot si Ruben kasi imbestigahan kung saan galing yun eh. Gawa-gawa lang, napaka-kingkoy naman ang pagkagawa. Meron pang mga tumatawa eh. Kuha nga yung boses ni Claire Castro pero yung tono, yung accent ni Claire hindi nakuha eh. Talagang napakapalpak. Ang palpak-palpak. Isa lang ang gumagawa niyan, katulad ng yung nagsasalita na si Saldi ko daw, ang damit ay isang buwan na. Ganun pa rin, brown at itim. Brown yung Amerikana, itim yung undershirt. Mangya, pwede ba yun? Isang buwan, yun lang susuot mo. Tapos yung buhok, kumapal na nga eh. Tapos yung kilay nandito na sa taas. Yung kapag nagsalita, yung kilay hindi gumagalaw eh. Nandito lang palagi sa taas. Meron tayong video ng isang IT expert from America. Bukas ipapalabas ko yun. Katulad talaga kami ng analysis na yung video ay peke talaga. Kasi bakit naman kumapal ang buhok ni Saldi ko tsaka yung kilay nagnipis, may kumapal din, manipis naman yun. Tsaka nawala yung piklat niya dito ni Saldi ko. Tsaka yung kapag nagsalita siya, yung kilay niya steady lang sa taas eh. Tapos yung anino na sa likod ay straight, walang kurba-kurba. Yung anino sa likod ay yung shadow. Kaya napakapalpak eh. Akala ko ako lang ang nakapansin nun. Di ba sinabi ko kanina sa vlog ko sa The Art Lover? Siya nga pala. Pakibisita sa ating channel, The Art Lover Millennials. Kasi doon ako nag-upload na. Kasi itong ating channel, The Golden Boy, ay kompromiso. Na-compromise ito ng mga ng mga trolls ng China. Ni-report eh. Ang daming nag-report, 1,000. Kaya siyempre, maniniwala ang YouTube noon. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na kalayaan sa pagpapahayag. Ako'y membro ng KBP. Lisensyado ako ng membro ng KBP. I'm a legit broadcaster. Wala nga lang akong istasyon. Kundi ito lang, studio lang, mga kababayan. Okay, so balik tayo sa dito kay Andres pakinggan natin. I make that kasunod nito ay si Cristina Conte na. Okay, so ito, patuloy natin ang video. Alam ko na pag-usapan na natin ito, but based on historical facts, meron na bang binaliktad na desisyon ng Appeals Chamber on interim release? On interim release, so my own knowledge, I don't remember that there was an overturning. Oo. But as to the interim release itself, it was only twice granted, but it was granted for offenses against administration of justice. It was never granted for an international crime, such as the crimes against humanity for which Mr. Rodrigo Duterte is charged for. Ayan, so totoo nga yung sinabi ni Kaufman na hindi pa nangyaring merong nag-grant or nag-granted na may kasalanan na crime against humanity. Hindi pa nagkaroon, wala pang nagkaroon ng interim release na nakakommit ng crime against humanity. Meron sa yung ibang kaso lang, yung mababa lang. Kaya palagay ko dito ay, sa palagay ko hindi papayagan ng ICC si Digong na magkaroon ng interim release. Medyo pinahaba-haba lang nila ngayon ang diskusyon para sabihin na fair, di ba? Para walang magagalit. Pero sa labas ng ICC, nandun na yung mga alipuris ni Digong ang ingay-ingay. Hindi ba nila alam na nagagalit ang ICC ng ganyan? Kasi sa International Court, walang marami nang kinasuhan dyan pero walang ganyan na naghakot ng mga tao, binabayaran ng 10,000 per head para pupunta doon. Merong naghahakot para sabihin na marami ang supporters. Paano kung hakutin naman ng gobyerno ang lahat ng mga loyalista, di ba? Pero ayaw ng gobyerno ng ganun kasi magulo doon sa The Hague. Magulo, magagalit ang mga judges doon sa Hague. Yan nga ang sabi ni Digong noon na huwag kayong masyadong maingay dyan sa labas kasi
may epekto yan sa kanya. Merong magagalit ang ICC judges magiging bias sila kung ganun. Kaya mabuti pa sa mga supporters, doon lang sila sa malayo, di ba? Kung magpapakita, doon sa malayo, huwag lumapit sa gate ng itong facility ng ICC. Kasi only in the Philippines lang yan yung mga rally-rally na ganyan. Hindi yan uso sa labas. Okay, so narito na si Miss Cristina Conte. Kapanayam niya si Daigan. Okay, atin pakinggan. Paano kung aprubahan ng ICC Appeals Chamber yung interim release? Ano po mga inaasahan? Kung aprubahan yan, kanilang aaprubahan ay isang set of conditions and parameters of interim release. So, nandyan ang sino ang pwedeng makausap. Dapat restricted din, same as kung ano ang nangyayari sa kanya sa loob ngayon. Both phone calls and actual visitors. Limitado ang kanyang paggalaw, saan siya pwedeng makapunta. At kung ano pang iba. At ito ay ibibilin sa host country. Pag-usapan din kung paano siya makakarating doon. Okay. Kaya may coordination dapat doon sa current state kung nasaan siya, yung the Netherlands. Okay, so dito sa itong unang possibility ay kung magkaroon si Digong ng interim release, sabi ni Cristina Conte ay hindi pwede sa Pilipinas dahil magkagulo Sabi naman ni Robin Uod na dapat sa Pilipinas. Pero hindi ganoon kasi merong batas ang ICC na kung ipadala mo doon ay baka merong mangyayari, maraming supporters Di ba? Kaya doon yan ipapadala sa malayo kung magkaroon ng interim release. Ngayon punta tayo dito sa pangalawang kondisyon. Okay, so pangalawang kondisyon na tanong ni Igan atin na pakinggan. Ito na ang kanyang interim release ay hindi, kumbaga, bastang laya. Kailangan kung ano pa rin ang restrictions na medyo halos katulad ng nandoon sa ICC, ganun din. Kasi hindi pa rin pwede na parang malayang-malaya siya. At importante para sa ICC, hindi siya pwedeng makapag-utos ng patatakasin siya, ng paggawa ng dagdag krimen. At hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Isa yung pinag-iisipan kasi pwedeng ang host country ay Pilipinas. Pero mukhang malinaw kahit hindi disclosed. Yung ICC kasi nagre-redact ng mga bagay na, kumbaga, security risk both sa victims, sa witnesses, at saka mismo sa akusado. Opo. Hindi nila binanggit kung anong bansa. Pero medyo sigurado ako na hindi ito Pilipinas. Dahil Tama. mismong defense ang nagsabi, yung bansa na ino-offer nila, malayo naman ito sa geographic location of the crimes. Eh, saan ba nangyari yung kaganapan kundi sa Pilipinas? Opo. So, third country naman ito talaga. Ayun, so mismo pala ang depensa ang nag-offer sa ICC na okay, kapag bigyan ng interim release ay doon nila ilagay sa host country na malayo sa Pilipinas. Kasi alam naman ni Nicholas Kaufman, yung attorney ni Digong, na hindi talaga pwede na sa Pilipinas siya ipadala kasi nandun yung mayroong risk na sinasabi. Kaya alam ni Kaufman yan Kaya ang ano pa na ni Kaufman, hiling na sige bigyan nyo ng interim pero doon yan ipadala sa malayo-layo. Ngayon ang problema niyan, baka sasakay naman si Digong ng private jet at babalik ng Davao, di ba? Magkagulo. At hindi na yan maaresto pa kasi kakabiran na yan ng maraming supporters doon. At kung arestuhin man yan, ay marami ang masasaktan talaga kapag nakauwi yan sa Davao. Okay, so tapusin na natin ang video. Courtesy ni Igan at saka ni Conte. Available pa sa kampo naman ng mga biktima. Kung hindi ito'y grant at kumbaga kami ang dehado,
yung ICC, wala sa kanilang konsepto yung motion for reconsideration. Okay. Sa atin kasi may paisa MR. na pwedeng Oo. MR dun sa korte. Opo. Ito na yung pinaka-Supreme Court nila. Tama. Palagay ko naman, hindi na, although wala silang rules, hindi naman nila nire-reject agad-agad yung mga MR, may chance pa na pwedeng mag-MR. Pag-uusapan namin to dun sa kasalukuyang, parang may tumatayo kasi for victims ngayon kasalukuyang representative, yung Office of the Public Counsel for Victims. Ayan, so itong pinag-usapan dito ngayon ni Christina at ni Igan ay kung magkaroon ng interim, pwede bang magreklamo ang mga biktima? Pwede ba silang hihingi ng motion for reconsideration? Pero sabi ni Christina ay wala ng motion for reconsideration kasi ito na yung pinaka-Supreme Court, ang ICC. Yan na yung pinakamataas na hukuman eh. Di ba ang MR or motion ay doon yan isasubmit sa Supreme Court. Isa ICC, yun ang Supreme Court ang ICC na. Kaya sabi ni Christina ay dapat hindi magkamali ng desisyon ang ICC. Kung interim, interim. Kung denial, mga kababayan. Okay, so anong masasabi nyo dito? Anong haka-haka nyo? Anong guess? Ako ang guess ko hindi mabigyan eh. Sorry talaga sa mga DDS. Yan lang ang guess ko Kasi maraming nakikita ang ICC na na risk kung bigyan ng interim. Kasi narinig ng ICC noon na ilipat daw ni BP Sara si kapag nagkaroon ng interim release, halimbawa ipadala yan sa Siberia, ay kunin daw ni BP Sara, ilipat babalik sa Davao. Narinig ng ICC yun. Kaya kahit mga joke lang yun, sabi ni Inday Bote ay joke lang yun, pero walang joke sa ICC. Kung magsalita ka dapat, kung isa publiko mo ay totoo at hindi mga joke. Alright, so pag-comment na lang mga kababayan, magka-interim release ba si Digong o matotal denied ang kanyang hiling or apila na interim release. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Ako'y magpaalam na. Love, peace, para sa buong Pilipinas.